mga pasabog natin dyan? Well, alam nyo naman po, bilang pangunahing author ng Universal Healthcare, talagang noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, gagamitin para palakihin pa ang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating Universal Healthcare, ngayon, pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sang-ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganon magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang, how dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit nyo pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais nyong pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo. Dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuli namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho, wala nang mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguraduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Pasensya na po kayo. Wala pa ako sa gobyerno, talaga po, binabantayan ko na yung PhilHealth na yan. Lalo na nung naisulong natin ang Universal Healthcare. Hindi pa ba sapat na mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefit? Hindi pa ba sapat
na yung hindi kinakailangan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil. Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang magka-confine sa ospital nang kayo ay makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong namumuno sa PhilHealth ang naglustay ng salapi ng PhilHealth para sa mga most noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administrasyon nito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolusyon na yan, didemanda ko kayong lahat. Dahil yan po ay balakid sa pagiging tagumpay ng ating kaisa-isang pinaka-importanting batas na isinulong. Yang universal healthcare po, kung ako'y bukas, tatawagin na ng Panginoon at tanungin ni San Pedro anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay, universal healthcare. Dahil yan po ay nasa Biblia rin. Na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you misappropriate napakalaking halaga, 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Hindi na ba kayo nangilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibinigay sa benepisya, ibibigay nyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi nyo inanunsyo yan? Bakit tinago nyo yan sa publiko? Kung kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit nyo itinago at hindi isinapubliko? Mabuti na lang, marami pang nagmamahal sa bayan at nagsiwalat nitong balitang ito sa akin dahil alam nila hindi tayo papayag. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth dito, kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo, mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Yun lang po, dahil baka mamaya kailangan na ako magpa-hospital sa init ng Easy lang, ulo. easy. Pero di ba, last time hindi pinigilan yung premium hike? sa Kaya nga PhilHealth? Kaya nga nagtataka ako, bakit pa nag-premium hike? Sobra-sobra daw ang pera. Ako hindi naniniwala ang sobra-sobra. Ang problema, may binuo kami dyan sa batas na sinulong ko na technical TAC, ano ba yon? Technical assessment, o kumbaga technical committee, na siya magdidesisyon kung ano yung mga benepisyong ibibigay sa Pilipino. Kung sobrang pondo nyo, damihan nyo ang benepisyo. Sa totoo lang, wala namang benepisyong nakukuha kapag ikaw ay nagpa-stent. Pero ang dami naman na nagpapa-stent kasi ang stent ay mas less life-threatening kaysa sa open heart surgery. Yung open heart surgery, alam nyo ba na ang binabayaran lang na case ng PhilHealth sa open heart surgery, kapag ito ay ginawa lamang sa heart center, bakit hindi sa mga ibang ospital? Napakadami pa pong sakit na dapat makover. Bakit hindi natin kinocover? At kung sa tingin ninyo wala nang ibang sakit na dapat makover sa inyong case rate, bakit hindi nyo taasan ang makukuha ng taong bayan? Ang pulmonya, 7,000 lamang. Nung ako'y na-pulmonya, magkanong bill ko, matapos tanggalin ng 7,000? Libo-libo pa. Di sagutin nyo pati yung halaga ng hospitalization, yung kama. Dahil ngayon po, wala pong nakukuhang case rate yung pag-confine mismo doon sa ospital kung hindi case rate, kung yung sakit ay hindi covered. Wala pong problema kung paano gastusin ang pera ng PhilHealth dahil dapat po talaga yan, sang-ayon sa batas, mapunta muna yung pondo na yan sa benepisyo ng lahat ng miyembro at sa ating batas na isinulong, lahat po ng Pilipino ngayon ay miyembro ng PhilHealth. At kung meron pang salaping natitira, ayun, po pwedeng gamitin para palakihin pa pero wala po sa batas na po pwedeng ibigay sa national government yan. In fact, pinagbabawal po yan. Wala pong dapat halaga na galing sa PhilHealth ang mapunta sa national government na para bagang GOCC ang PhilHealth na nagre-raise ng pondo para sa gobyerno. Kalokohan po yan. Yan po ay malaking paglabag at pagtaksil
sa mga ninanais ng mga nagsulong ng universal healthcare. Pasensya na po kayo. Talaga pag PhilHealth at universal healthcare ang pinag-usapan, yan po ang aking mapagmamalaki na nagawa bilang tayo po'y kongresista ng 1 taon at kalahati labang. So yan po'y patunay na kung talagang tayo ay merong political will na gamitin ang institusyon gaya ng Kongreso para ikabuti ang kabuhayan ng lahat, ang estado ng buhay ng lahat, kaya pong gawin yan at ngayon po dahil dyan, ako po ang magiging tinik sa inyong sa inyong nanais na magpasasa sa pondo ng PhilHealth. I will see you in court and I will see you. I will make sure lahat kayo nakakulong kung itutuloy nyo yung 90 billion for more noble causes. Buti na lang, attorney, may nagbulong sa'yo, ano? Ay talaga naman po dahil malalim po tayo dyan sa PhilHealth dahil marami namang alam na talagang lalabanan ko lahat ng tangka para maging balakid na hindi maging tagumpay itong universal healthcare. Ang pangako ko po noong 2016, nung ako po'y binigyan ng mandato ng taong bayan bilang isang party list congressman, walang Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan at kung kinakailangan ipakulong ang mga nagsisilbing balakid sa ganitong kagustuhan, gagawin po natin yan. At kung yan ay nanggaling sa national government, kahit sino ka pa, hahabulin kita. Pangako ko po yan. Alam mo naman, attorney, 2025 elections na, di ba? Ano naman kinalaman nun? Sa noble. Yung noble causes ba? noble Na causes. tingin mo, kadamitin yan para sa election? Kadiri naman yan. Yung timing di ba? Kadiri naman yan. Oo, kadiri talaga yan. Pat- Kadiri. Nakakakilabot po yan. Nako, Eddie.